Samantalang mga nakisa noong 1986 People Power Revolution nagbalik sa EDSA Shrine upang gunitain ang anibersaryo nito. Kaugnay niyan, nagpapatupad ang mga otoridad ng mahigpit na seguridad sa EDSA laban sa mga nais manggulo. Ang update mula sa aming kasama si Sweden Velado live. Princess, magandang hapon sa inyo. Alam mo, kanina sa aking pag-ikot-ikot dito sa labas ng Dambana ni Maria o kilala rin bilang Epifanio de los Santos Avenue or EDSA Shrine, ay may mga nakausap akong ordinaryong mamamayan na medyo may edad na ngayon, pero sila kasi yung kabilang sa mga dumalo sa kauna-unahang EDSA People Power noong 1986. At yung nakausap kong si RR na galing pa ng Samar, sabi niya 14 na taong gulang pa lamang daw siya nang sumali siya sa EDSA 1. Pero batid niya na ang mapayapang revolusyon ang susi para mapatalsik ang diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Narito, pakinggan natin ang kanyang kwento. Kalimutan yung nakahawak ako sa tangke. Tapos, and then, nung nakahawak kami sa tangke, talagang hindi namin makalimutan yun. Halos mapalis namin yung tangke na yun. So, na yun nakiisa rin sila. Pero ngayon wala pa rin mga Si Aling Antonia naman, Princess, na 50 taon nang nagbebenta ng rosaryo at panyo ng mahal na birhen. Laking tuwa raw niya nang maganap ang EDSA People Power 1 dahil naubos lahat ng kanyang paninda. Habang ang bisiklista namang si Mang Sylvester na galing pa ng Taytay Rizal, dumayo dito sa EDSA para mag-obserba sa selebrasyon ng anibersaryo ng People Power 1 na minsan din niyang sinalihan. Samantala, Princess, mahigpit na seguridad naman ang ipinatupad sa bahagi ng EDSA Corner Ortigas Avenue. At bukod sa Presidential Security Group o yung PSG, may kita rin ang pinagsanib na puwersa ng AFP at PNP para sa Civil Disturbance Management, at ang MMDA naman ay ikinalat ang kanilang equipment at personnel para sa traffic control at waste management. Narito, pakinggan natin ang panayam kila NCRPO Regional Director Carmelo Valmoria at MMDA Chairman Francis Tolentino. Efforts the whole of government approach naman ito, kasama ng Philippine National Police, yung Joint Task Force NCR, yung AFP, tapos nandito rin yung MMDA para sa traffic, yung sa atin more sa Civil Disturbance Management to ensure na magiging successful yung celebration ng 29th EDSA anniversary. Lahat na siguro, ambulances, rescue, traffic, flood control, nandito lahat eh. Pati yung tigalinis nandito. Princess, idagdag ko lang na ito kasing bahagi ng Ortigas Avenue Corner EDSA hanggang doon sa Magallanes ay isinara para nga sa pagdiriwang nitong EDSA People Power 1. Pero sabi ni Chairman Francis Tolentino, mamayang alas 4 ng hapon ay bubuksan ng muli ang isiniradong kalye. Ngunit kung sakali man na magkaroon pa ng karagdagang activities for the celebration of the 29th anniversary of EDSA 1 ay maaaring e-extend pa yung pagsara dito sa bahaging ito ng EDSA. At yan ang mga balitang aming nakalap mula rito sa EDSA Shrine. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, Sweden.